Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin kung saan ay meron daw pong isang napakalaking whale. Ito daw po yung pinakamalaki na nabili ng isang whale na amount ng Bitcoin sapagkat umaabot po yung halaga ng Bitcoin na ito ng 1.2 billion dollars. At nangyari daw po ang pagbili na ito bago naganap ang Bitcoin halving event. At yan po ay naganap kanina lamang. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay the largest tier of Bitcoin holders has restocked nearly 20k or 20,000 Bitcoin with a monetary value averaging $1.235 billion just before the 2024 Bitcoin halving. Kaya yan, isang malaking whale or largest tier ng Bitcoin holders ay bumili po sila ng halos malapit na po sa 20,000 na amount ng Bitcoin kung saan ay nagkahalaga po ito ng $1.235 billion. At ginawa po nila ito bago ang Bitcoin halving event kanina. Kaya yan, sinyalis nga ba ito na yung mga whales, mga Bitcoin whales ay nag-uumpisa ng mag-accumulate ng kanilang Bitcoin. Kumbaga ito nga ay sinyalis at yung mga ibang mga whales ay susunod na rin sa pagbili or pag-accumulate ay sa tingin ko ay magdudulot po ito ng matinding demand or buying pressure at posibleng ito ang siyang magpapaangat sa market price ni Bitcoin. Kaya yan po yung isang dulot ng Bitcoin halving event. Yan, magdudulot po siya ng parang buyer's interest. Yan, buyer interest, particular po sa mga whales, yan, mga malalaking investors. Prominent market intelligence firm Into the Block recently called attention to this trend in a recent post in X. Into the Block disclosed that Bitcoin whales may have begun buying BTC dips building up to the Bitcoin halving. Kaya yan na nga. Ang nakapansin po sa pangyayari na ito ay ang Into the Block. Yan, ayon po sa kanila ay mukhang yung mga Bitcoin whales ay nag-uumpisa ng bumili sa mababang presyo ni Bitcoin. Kaya yan, dahil dyan ay mukhang sila yung magdudulot ng umpisa ng impact ng Bitcoin halving event. Giant Bitcoin whales buy deep. In the latest update, the intelligence platform noted that the largest Bitcoin holders collectively increased their holdings by 19,760 Bitcoin tokens yesterday. Kaya ayan. Yan po yung saktong binili ng malaking whale na ito. Ayan, malaking mga Bitcoin whales. Bumili po sila kahapon ng 19,760 na amount ng Bitcoin tokens. Almost 20,000 Bitcoin nga ito. This group of Bitcoin holders accounts for over 0.1% of the total circulating supply. Kaya yan, hindi po basta-basta po pala ang grupo ng mga Bitcoin holders na ito. Kasi hawak po pala nila ang 0.1% ng total na circulating supply ni Bitcoin. Yan, hindi po biro yan. Maski 0.1 yan ay malaki na rin yan. Sobrang laki po niyan. According to the report, they took on this latest accumulation at an average price of $62,500. Yan, nabili po nila yung kanilang 19,760 na Bitcoin tokens sa average price na $62,500 per Bitcoin. This suggests that the Bitcoin whales have expended a staggering $1.235 billion to reload the holdings after multiple weeks of bearish volatility. Kaya yan na nga. Diyan po nanggaling yung estimated amount na
ininvest ng Bitcoin whales na ito kay Bitcoin. Maabot ng 1.235 billion dollars. Kung nabili po nila yan sa average price na $62,500. At ngayon yung presyo po ni Bitcoin ngayon ay umangat na po sa presyong 63,899.12. Mukhang yan po yung nagdulot yan sa pag-angat ng market price ni Bitcoin. Yan, itong kamakailan lamang. Mukhang yung malaking whale na ito na bumili. Yan, ito po yung actual na tweet ng Into the Black. Bitcoin whales may have finally started buying the dip. Sabi niya rito. Mukhang nag-uumpisa na ngang yan, gaya ng sinabi ko kanina, kung pagsunod-sunod po na bumili yung mga whales, ay talagang magdudulot po talaga yan ng buying pressure. This massive acquisition has emerged as Bitcoin revisited the $59,000 range in the last 24 hours. Kaya yan, yung pagbili ng malaking whales na ito dito kay Bitcoin ay nung binisita daw po ni Bitcoin ang presyong $59,000. At yan po ay nangyari nitong April 12 pa, bumagsak po siya ng 59,771. Tapos ganun din po kahapon, bumagsak din po siya sa mababang presyo na 59,691. Ayun, mas mababa po pala yung binagsak niya yung candlestick na nabuo kahapon. Ayan, maabot ng 59,691. Kaya mukhang nung bumagsak po siya rito ay dito po nagkaroon ng interest ang mga whale na bumili dito. Pero yan, mabilis lang po yung kanyang pagbagsak dito. Parang tinusok niya ng mabilis tapos bumalik din sa ibabaw ng major support line natin dito na 60,658. Kaya yung average price po nila ay nabili po nila sa mga $62,500. Remarkably, this latest $1.23 billion accumulation has positively impacted the asset's price. Bitcoin has reached a high of $65,481 at press time from the $59,651 dip, marking a 9.77% gain in the last 24 hours. Kaya yan, nung mukhang nagdulot daw ng positibong impact yung pagbili ng malaking whale na ito ng malaking amount ng Bitcoin, sapagkat mula po sa mababang presyo nito na $59,651 ay umangat po ito ng $65,481. At kung yan nga ay yung naging impact ng pagbili ng malaking whale na ito. Pero ayan, bahagya na po siyang bumagsak. Ayan, mula sa $65,000 ay bumagsak na po siya sa $63,900. Yan, $63,900. Ayan, mukhang mukhang parang nag-uumpisa na ang mga whales na mag-accumulate dito. Isa pong sinyalis ito, kung pag sinundan pa ito ng isang whale na meron na namang bumili rito, ay mukhang ito na yung talagang parang hudyat na parang mag-uumpisa na yung impact ng Bitcoin halving event. Ayan, kasi yung unang impact po dyan ay yung buyer's interest. Yan, yung interest ng mga investor na mag-a-accumulate sila. Yan, or reaccumulation period. Yan, parang papasok na po tayo sa reaccumulation period. Pagkatapos po ng reaccumulation period na ito, ayan, dito na po sasabog ang market price ni Bitcoin. Pero hindi po natin alam kung gaano katagal yung reaccumulation period na ito. Kaya, ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.